Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang ika-isang taong anibersaryo ng proklamasyon ng ating parokya. Ang ating tema ay maiugnay natin sa Ebanghelyo ngayong linggo. Kung tayo ay nakaugat kay Kristo at tunay na nakikinig at sumusunod sa kanyang kalooban, hindi tayo maliligaw o mapapahamak. Sa ganitong paraan, tayo ay patuloy na lalagos sa pananampalataya, mamumuhay ng may awa, pagtitiwala at kahandaang sumunod sa Diyos habang tayo ay nabubuhay. Kaya't habang naririto pa tayo ay sikapin nating magtiwala sa Kanya at mamuhay ayon sa Kanyang salita, sapagkat ito ang tanging daan patungo sa buhay na walang hanggan. Sa ating mga panalangin ay isama din po natin ang magdiriwang at magdiriwang ng kanilang karawan na sina Marichel Candelaria, Sheila Marie Candelaria, Lisa Rianzares, Aya Catalia Hemumala, Joey Ricania, James Villavicencio, John E.J. Grave, Mark Clarence Macway, Kiana Rianzares, Jeffrey Perlas, Manilyn Perlas at Michelle Perlas. Magsitayo po ang lahat para sa pambungad na awit. At paunlarin ang ating Panginoon sa ating mga pananampalataya at patuloy natin mapaglingkuran ng tapat ng ating Panginoon upang sa ito'y ikalalago para sa kanyang mabuting balita. At naway sa bawat isa sa atin dito ngayon ipagkaloob nawa sa bawat isa ang kanyang biyaya at pagpapalang para isang masaganang pamumuhay. Tayo po lahat sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Panginoon ay sumayin. At sumayin. Tayo po'y manalangin, makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay naghayag sa iyo.
Lahat ng nasa hangarin ay nababatid mo at walang lihim na naniningit sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo at marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan. Sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong sa Yesu Kristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong isip at ng buo mong lakas. Ito ang una at dakilang utos ng pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nababatay ang buong kautusan at ng mga propeta. Magsilhod po ang lahat. Sabay-sabay po nating pagsisihan ang ating mga pagkakasala sa Diyos at ganoon po sa ating kapwa. Kami nangungisa sa iyo, Diyos, na mapangyarihan sa lahat ng mga santo at sa isa't isa, na kami nagkasala sa aming naisip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa sa nagaligtaan namin gawin. At ito'y sarili naming kamalian. Kaya isinasamo namin sa iyo, Diyos, na kaawaan kami, at sa lahat ng santo, na ipanalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen. Kaawaan kayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin kayo ang inyong mga kasalanan, at patnubayan kayo sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo na ating Panginoon. Amen. Magsikayo po ang lahat. Luwalhati sa Diyos sa kagitan. Amen.
hinihiling namin sa iyo na huwag niyo po kaming pabayaan at yaman din lamang na tinawagan mo kami upang paglingkuran ka, ay gawin mo po kaming karapat-dapat sa pagtawag na ito. Ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo aming Panginoon, na nabubuhay at tagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo nalangin, makapangyarihan mo lang hanggang Diyos. Kasabay po nito ang aming pagdiriwang ng banal na misa. Ipinagdiriwang din po namin ang unang anibersaryo ng pagkaproklama bilang isang ganap na parokya ni Berhin ng Biglang Awa. Naway patuloy mo kaming patnubayan sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo at ipagkaloob mo sa bawat isa sa amin ang matibay na pananampalataya at upang lumago kami sa pamamagitan nito ay kami patuloy na makapaglingkod sa iyo. Ganun din po sa pagdiriwang din po nitong banal na misa. Ang aming mga kapatid ay nagdiriwang din po at nagpapasalamat para sa pagdiriwang ng kanilang mga karawan na sina Marichel Candelaria, Sheila Marie Candelaria, Risa Rianizares, Aya Catalea Himomala, Joey Recania, James William Vicencio, John A.G. Grabe, Mark Clarence Macuy, Kiana Rianzares, Jeffrey Perlas, Manilin Perlas, at din po kay Michelle Perlas, na nawa o Diyos patuloy mo nawa silang pagkalooban na maraming panawang kaarawan sa kanilang buhay. At naway ang buhay na ipinagaloob mo sa kanila patuloy nawa itong gamitin sa kanilang paglilingkod sa iyo. Ganoon din po sa mga sponsor sa umagang ito, ang Fourth Sunday Mass sponsor na hindi pinapangunahan sa bawat pamilya, lalong-lalo na sa pamilya ni Nakagawad at Kitty Rianzares, Norberto Prias, Eldin Manalo, Imelda Manalo, Ricardo Rianzares, Rolando Manalo, Leoncio de los Santos, Michelle de los Santos, Felix Manalo Jr., George Recania, Augusto Perlas, Jennifer Rianzares, Benedicto de los Santos, Rohel Manalo, Roger Castelio, Roger Reyes, Gilberto Rianzares, Agripino Reyes, Felicito Manalo, Emmanuel Sales, Roger Gallego, Erwin Sales, Sergio Macaburas, Nilo Villavicencio, Alex Rianzares, JC Saludes, Jojo Rianzares, Raymond Perlas, Alvin Perlas, Melinda Prias, Michelle Ramirez, Noli Sales, Arnold Sales, Jerwin Prias, Rael Sales, ganoon din po sa pamilya ni Cristel Manalo, Maria P. Manalo, Sarah Jane Saludes, Rosanne Manalo, Rebecca Privado, Jocelyn Sales, Mendic Perlas, Raymark Palcan, Alejandro Litisma, Mary Grace Cabral, at yun din po sa pamilya ni Margie Grimaldo, na nawa o Diyos, punuin mo sila ng iyong pagpapala at naway ang isang masaganang pamumuhay. At ang lahat ng ito ay sumagitan na sa Kristo aming Panginoon. Amen. Tayo'y manalangin, kasabay po ng aming pagdiriwang itong banal na misa. Amin din pong ipinapanalangin sa iyo, Panginoong Diyos, na kaawaan mo ang aming mga kapatid na may karamdaman. Pagkalooban mo naman sila ng matatag na pananampalataya at matibay na pag-asa sa iyo, upang sa ganon ay sila'y patuloy na makapaglingkod at pagalingin mo naman sila mula sa kanilang karamdaman, lalo-lalo na ang aming mga kapatid na sina Maylin Villavicencio, Rudy Saludes, at yun din po sa aming kapatid na si Father Edwin Lunto. At ang lahat ng ito ay sumagitan na Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Tayo'y nalangin, O Diyos na walang hanggan. Amin din pong ipinapanalangin ang kaluluwa ng aming kapatid na sumakabilang buhay na. Nanaway patuloy mo siyang pagkalooban ng tanglaw tungo sa kabilang buhay upang masumbungan niya ang buhay na walang hanggan.
lalong-lalo na ang kaluluwa ni Miguel Kimora. At ang lahat ng ito ay sumagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan ang mga salita ng Diyos. Ang Diyos ay nagnanais ng pusong nagsisisi at tapat na babalik sa Kanya. Sa Kanyang dakilang awa, handa siyang magpatawad kung kikilalanin at pagsisisihan natin ang ating mga pagkakasala at tatalikod dito ng buong puso. Ating pong pakinggan ang unang pagbasa. Ang unang pagbasa ay mula sa Aklat ni Propeta Jeremias, Kabanata 3, nagsisimula talata 1 hanggang talata 3 at nagpapatuloy sa talata 6 hanggang talata 15. Kanilang sinabi, kung ihiwalay ang lalaki ng kanyang asawa at siya'y humiwalay sa kanya, ay namapa sa ibang lalaki. Babalik baga uli ang lalaki sa kanya, hindi baga lubos na madudunghan ang lupain iyon. Ngunit siya'y magpapatutol at maraming nanginibig ngayon may nanunumbalik uli sa akin, sabi ng Panginoon. Imulat mo ang iyong mga mata, mga luwal na kaitaasan. Tingnan mo kung saan hindi nagsisipingan sa tabi ng mga lansangan at naghihintay na kanilang gaya ng mga taga-Arabia sa ilan. At dinunghan ang lupain ng iyong pakikiapid at iyong kasamaan. Kaya't ang ambon ay napigil at hindi rin nagkaroon ng huling ulan. Ngayon man ay noong ko isang patutot ikay tumakbo na mapahiya. Bukod dito, sinabi sa akin ang Panginoon sa kaarawan ni Hoseas na hari, iyo bagang nakita ang ginawa at tumatalikod ka sa Israel, siya ay yumaon, bawat mataas ng bundok sa ilalim ng bawat sirang punong kahoy ay doon siya nagpatutol. Sa akin sinabi, pagkatapos ng mga gawa niya ang lahat ng bagay na ito, siya ay nagbabalik sa akin. Ngunit hindi siya bumabalik at nakita niya ang taksil niyang kapatid na si Hoda. At ang aking nakita na dahil dito sa pangulo niya at tumalikod siya sa Israel, akin siyang pinalayas at binigyan ko siya ng sulat na pakikipaghiwalay. Ngayon may hindi natatakot sa mga taksil niyang kapatid na Hoda, kundi man siya yumaon at magpapatuloy. At ang nangyari na walang kabuluhan niyang pagsamba sa Diyos-Diyosan na ang lupain ay nadumhan at siya ay sumasamba sa pamagitan ng mga bato at mga kahoy. At ngayon man, sa lahat na ito ay hindi bumabalik sa akin ang taksil niyang kapatid na Hoda ng kanyang buong puso kundi paimbabaw sa kanyang Panginoon. At sinabi ng Panginoon sa kanyang tumatalikod sa Israel ay nagpapakilala lalong matuwid kay taksil na Hoda. Ika'y yumayaon at itaned mo ang mga salitang ito sa dakong hilagaan at iyong sabihin. Ika'y mananambalik at ika'y tumatalikod sa Israel, sabi ng Panginoon. Hindi ako titingin na may galit sa inyo sapagkat ako'y mauwain sa Panginoon. Hindi ako may ingat ng galit magpakailanman. Kilalanin mo lamang ang iyong kasamaan na ito ay sumasalansa sa Panginoon mong Diyos at ikinahalat ang kaulian ng mga taga-ibang lupa sa ilalim ng bawat sariling punong kahoy at siya hindi nagsisunod sa aking tinig, sabi ng Panginoon. Kayo'y manumbalik o tumatalikod ng mga anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo at kukuha ako sa inyo ng isa-isang bayan ng 2 isang angkan at dadalhin ko sa Sion. At ang bibigyan ko ay mga pastor ayon sa kalooban ng kakandilig sa inyong kaalaman at unawa. Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos.
kabanalan at kasiyahan, hindi sa mga materyal na bagay. Ang pagkasilaw sa salapi at yaman ay nagdudulot ng tukso at kasamaan. Sa halip, dapat tayong mamuhay ng matuwid, may pananampalataya at pag-ibig, at magbigay sa iba upang sa huli ay makapiling natin ang Diyos. Atin pong pakinggan ang ikalawang pagpasa. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa unang sulat ni San Pablo sa kay Timoteo, Kabanata 6, nagsisimula sa talata 6 hanggang talata 11. Datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakanibangan, sapagkat wala tayong inalang anuman sa sanglibutan, at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo may pagkain at pananali, ay masisiyahan na tayo doon. Datapwat ang mga nagsisipag nasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silong at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nakasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Datapwat ikaw, o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katuwiran, sa kabanalan sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis at kaamuan. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka, at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Ipinagbibilin ko sa iyo, sa paningin ng Diyos, na bumubuhay sa lahat ng mga bagay, at ni Kristo Jesus, na sa harapan ni Poncio Pilato ay sumaksi ng mabuting pagpapahayag. Natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo, na sa kaniyang kapalahunan ay ipapahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihan, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di na nakita ng sino mang tao, o makikita man, sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan, siya nawa. Ang mayayaman sa sanglibutang ito ay pagpilingan mo na huwag magsipag mataas ng pag-iisip, at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating igalak. Na sila'y magsigawan ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi, na mga tipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasalitan para sa panahong darating, upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Bilang pag-ibig kay Sarah sa banal na
Ang Panginoon ay sumayin. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo ay kay San Lucas. Sa Kabanata 16, nagsisimula sa talata 11 hanggang talata 31. Luwalhati sa iyo, Panginoong Jesucristo. May isang mayamang nagdarakit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat at nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit munting mumo na nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At do'y nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman sa kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, "Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palatigin ang aking dila, sapagkat hirap na ako sa apoy na ito." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro na may nagtitiis ng kahirapan. Ngunit ngayoy inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narinig ay hindi makapagpariyan at ang mga nariyan ay hindi makaparinig." At sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhin mo po sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparuin nga po ninyo siya upang babalaan sila nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Nasa kanila ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon," tugon niya. "Ngunit kung pupunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan." Sinabi sa kanya ni Abraham, "Kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po tayong lahat at ating pakinggan ang mga pangalan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Happy first proclamation happy first proclamation anniversary, mga kapatid. Ang araw na ito ay tayo patuloy na pinagpala ng Diyos dahil ito yung unang taon na kung saan ay ipinagdiriwang din natin ang unang pagkaproklama bilang isang ganap na naparokya sa haba-haba ng panahon. Anong
simbahang ito. Doon sa inyong history ng nakaraan, nung pagdatatag ito, di ba binasa anong taon baga nagsimula? Sabi ay nasa tabi pang dagat, palipat-lipat hanggang sa dumako rito. Ibig sabihin, mahaba-haba na kung ating ay mahaba-haba na yung nilakbay ng ating simbahan. Kaya napakapalad at pinagpala tayo ng Panginoong Diyos dahil tayo nagiging matatag sa ating pananampalataya upang mai-proklama ang pagiging isang ganap na parokya na may tema na Rooted in Christ, Growing in Faith. Ibig sabihin, tayo'y pinatatag sa pamamagitan ni Kristo at naway mas lumago pa tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos. At kasabay nito, ang ating pagdiriwang itong banal na misa ay binahaginan tayo ng ating banal na ebanghelyo sa pamamagitan sa ebanghelyo ni San Lucas tungkol sa isang kwento ng isang mayaman at ng isang pulubi na nagngangalang Lazaro. Kung ating balikan, yung kanilang kwento ay ang buhay mayaman ay para palang mga kontraktor ngayon. Araw-araw na napakaganda, napakasarap yung kanilang mga pagkain. Samantalang si Lazaro naman ay maihahalin tulad natin sa mga tawag dito ay mga biktima ng baha. Ang mga mayayaman ay yung mga mahihirap ay naglangoy sa baha, samantalang yung mga kontraktor ay lumalangoy sa pera. Just imagine ay bilyon. Hindi sila nag-uusap sa Senado, sa Kongreso ng tawag dito ay 1,000. Kung hindi milyon at saka bilyon. Just imagine, ay sabi pa nga ni Mayor Magalong ng Baguio, ang 1 billion ay 5 feet by 5 feet by 4 feet. Ibig sabihin, ang width at saka yung length niya ay 5 feet by 5 feet. Ang taas niya, ang height niya ay 4 feet. Ibig sabihin, napakaraming pera. Ito ngayon yung banal na ebanghelyo, akma doon sa pangyayari, sa konteksto natin ngayon, na kung saan makikita natin yung dalawang tao, yung mayaman at saka yung mahirap. Kung paano nagpakasasa ang yaman, yung mayaman dahil talagang araw-araw siya na napakarami at sagana yung kanyang kinakain. Ngunit may isang mahirap na naroon sa kanyang pintuan, nakalupasay sa sahig dahil naghintay sa mga mumong nalaglag sa kanyang hapagkainan at nilalapitan pa ito ng aso at binindilaan ang sugat ng kanyang mga katawan, ng kanyang katawan. Kung may lalarawan natin yung pagkakaiba sa dalawang taong ito, ngunit may isang pagkapareho. Ano yung kanilang pagkapareho? Ng mayaman at mahirap, pareho sila namatay. Yun yung kanilang common denominator. Yung pareho sila namatay. Ngayon, nung sila'y namatay, ay nagbaliktad ngayon yung kanilang estado sa buhay. Nung nakita nung mayaman sa malayo si Abraham kasama si Lazaro, ay samantalang yung mayaman ay nasa Hades. Ang Hades na binabanggit sa ating banal na ebanghelyo, ito yung lugar na kung saan naroon yung apoy na hindi na mamatay. Kaya nakiusap siya, Amang Abraham, utusan daw po ninyo si Lazaro na isawsaw ang kanyang dulo ng kanyang daliri at mapatakan man lamang daw ang kanyang dila nang sa ganun ay malamigan man lamang at mabawasan ang kanyang paghihirap. Mga kapatid,
sa buhay natin ito, sa pamamagitan nitong ating banal na ebanghelyo, tayo ay binigyang babala. Binigyan tayo ng babala ng ating banal na ebanghelyo. Una, binigyan tayo ng babala na naway magiging, huwag nawa tayo magiging pusong manhid. Diba? Naway hindi tayo magiging manhid. Dahil kung ating titingnan, yung pangyayari ni Abraham at ng mayaman ay binaliwala. Hindi natin kinukundina yung mga mayayaman. Alam naman natin sa lahat, alam natin na lahat tayo gustong yumaman. Sinong ayaw yumaman? Taas ang kamay. Sinong ayaw yumaman? Ayaw ninyo yumaman? Sinong gustong yumaman? Taas ang kamay. Hindi ko maintindihan. Masagot talaga kayo. Lahat. Pero in reality, gusto natin yumaman. Pero kung ating balikan yung ating pangalawang pagbasa mula sa unang sulat ni San Pablo kay Timoteo, na ang umiibig sa pera ang siyang pinakaugat sa lahat ng kasamaan sa buhay. At dahil ang pagiging mayaman ay maganda. Pero wag na wag magiging pusong manhid tulad ng mayaman na binanggit sa ating banal na ebanghelyo. Ano yung kanyang ginagawa? Hinahayaan lamang niya si Lazaro sa kanyang pintuan na nakalupasay sa sahig. Diba, madali mo lang siguro sabihin ay, Lazaro, kahit hindi mo pa upuin sa iyong hapag, Lazaro, bigyan ng pagkain, kain ka. Hindi, nagtiis si Lazaro na apunpunin yung mga nahuhulog na mga hukmo sa pagkainan para siya'y makakain. Ipinapakita rito na naway tayo, mga kapatid, sa buhay natin ito, naway hindi tayo magiging manhid sa buhay natin ito. Dahil kung ating pagdinilay-nilayan, ilang Lazaro na ba ang dumaan sa buhay natin? Ilang mga mahihirap, ilang mga humihingi ng tulong sa atin na hindi lamang natin pinapansin. Ilang Lazaro na ba ang humihingi sa atin ng daan, diyan sa daan, humihingi sa atin ng kung ano-ano na dinibigma lamang natin. Kaya ay pag ninilay-nilayan natin, mga kapatid, na sa buhay natin ito, huwag nawa tayong magiging manhid. Gamitin natin yung biyayang mula sa Diyos para tayo makatulong. Pangalawa, ang bunga ng mga pagpapasya. Kapwa sila namatay. Namatay si mayaman, namatay din si Lazaro. Nagpalit sila ng kalagayan. Lagi nating pakatandaan, ang Diyos ay makatarungan. Kahit maaaring hindi natin ito nakita kaagad sa buhay natin ito. Pero sa realidad, lahat tayo ay haharap sa Diyos. Sa huli, ang Diyos ang hahakol sa bawat isa sa atin, batay sa ating mga ginagawa. Hindi lang ang buhay natin sa lupa ang mahalaga, kundi ang ating paghahanda sa buhay na walang hanggan. Huwag nawa tayo magiging busy lagi sa buhay natin ito. Naway pagkaabalahan din natin yung buhay espiritual, dahil tayong lahat ay haharap sa Diyos upang hatulan, hindi tulad ng panahon ng Pasko na si Jesus ay ipinanganak sa isang sabsaban na dumating sa atin na isang sanggol. Hindi. Kung hindi, tayong lahat ay haharap sa Diyos upang hatulan. Kaya dapat ang pagpapasya, ang bunga ng pagpapasya natin sa buhay natin ito.
Ngayon kung tayo pinagpala ng Diyos, ibinuhos ng Diyos sa atin yung kanyang pagpapala. Gamitin natin ito para sa mabuti, para tumulong. Huwag tayong magiging pusong manhid. Pangatlo, sinasabi ni Abraham, sapat na ang salita ng Diyos. Ito yung challenge sa atin. Dahil nung nakikiusap yung mayaman na, Amang Abraham, ipadala ko ninyo si Lazaro sa lupa dahil meron pa akong limang kapatid na lalaki. Pero ano yung nagiging response ni Abraham? Sabi niya, sapat na. Naroon na ang mga sinulat ng mga propeta. Sapat na ang salita ng Diyos. Naroon na ang Biblia. Naroon na ang mabuting balita. Naroon na ang simbahan na nagpapahayag tungkol sa mabuting balita. Ito ay isang babala sa atin na hindi na kailangan ng milagro pa upang tayo'y maniwala. Diba? Hindi na kailangan meron pang patay na muling mabuhay dahil tapos na ginawa ni Jesus yung kanyang pagkamatay at muling nabuhay. Tapos na pinatunayan ng ating Panginoon at wala nang ibang himala pa. Paniwalaan natin yung mga sinulat ng mga propeta. Pag-aralan natin ang mabuting balita. Makinig tayo sa ipinapahayag na mabuting balita sa pamamagitan ng simbahan. Kaya tulad na ngayon, na ipinagdiwang natin ang unang taon ng pagkatatag ng simbahan natin dito bilang isang ganap na parokya. Naway tayo'y patuloy na lumago. Tayo'y patuloy na magiging matibay ang ating pananampalataya sa Diyos. Dahil walang ibang milagro kundi kayo mismo. Kayo yung himala mismo. Diba? Ba't maghanap pa tayo ng ibang himala? Kung hindi, makikita sa sarili natin ang tunay na himala. Sabi ko na wala ng himala pang mahanap niyo kung saan-saan. Kundi sa sarili natin mismo, makikita ang tunay na himala. Bakit? Dahil, halimbawa, kung mag-divert natin yung ating mga sarili, baguhin natin yung ating mga sarili. Sa pagiging baliwala natin tungkol sa mabuting balita, sa mga sinulat ng mga propeta, kung ibalik rin natin ito, na patuloy nating pag-aralan ang mabuting balita at makinig sa salita ng Diyos, ito'y isang malaking himala sa bawat isa sa atin. At walang imposible kung tayong lahat ay magsama-sama para may taguyod natin ang bawat mananampalataya. Magtulungan, hindi yung kanya-kanya. Hindi dahil sila'y maraming pera, tayo'y wala. Hindi. Dapat tayo'y magkaisa. Ang hamon sa bawat isa sa atin dito ngayon, buksan natin ang ating mga mata at naway hindi lamang mga mata, kundi pati rin yung ating puso. Na naway sa bawat pagdaan ng mga Lazaro sa buhay natin ito, bukas palad tayong tumulong sa ating kapwa. Hindi na kailangan na maging mayaman, lagi natin pakatandaan. Hindi natin na kailangan magiging marami tayong pera. Kahit kunting tulong, kahit maliit na bagay, basta bukal sa ating mga puso, yun ang mahalaga sa Diyos. Hindi naman requirements na kaya tayo tumulong sa ating kapwa para tayo maraming pera.
Hindi naman nangangailangan ng malaking halaga ang pagtulong. Kundi kahit maliit na halaga, basta ito'y bukal sa iyong kaloobang tumulong. Ito'y napakahalaga na ng Diyos. Kaya, pakinggan natin ang salita ng Diyos. Magbasa, makinig sa banal na misa, at magnilay. Magbasa, makinig sa misa, at magnilay. Paano tayo makapagbasa? Paano tayo makapagbasa? Busy tayo sa cellphone. Kahit pa'y magkuhan tayo ngayon, mag-reality check. Sinong may Biblia dyan sa inyong mga bulsa? Siguradong wala. Ha? Ito yung mga nakadownload ng Bible sa inyong mga cellphone. Mag-reality check tayo. Sino yung may Bible sa inyong mga bulsa? Wala. Sino yung may cellphone sa inyong mga bulsa? Lahat meron. Diba? Yun yung totoo. Paano tayo ngayon magbasa? Diba? Sa banal na misa, sabi ni Father, makinig sa banal na misa at magnilay. Paano tayo makinig sa banal na misa? Pagdating natin ay upiring na. Diba? Communion na. Patay tayo dyan. Diba? Yun ang hamon sa bawat isa sa atin. Mamuhay ng may pananagutan. Lagi kayong kinakanta sa panahon ng misa sa patay. Ano yung kinakanta ninyo sa misa ng patay? Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Diba? Dapat mamuhay tayo ng may pananagutan. Gamitin natin ang buhay upang maglingkod, magmahal, at tumulong. Ito yung responsibilidad natin sa ating kapwa. Mamuhay ng maglingkod, magmahal, at tumulong. Lagi natin pakatandaan, mga kapatid, ang buhay ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa nilalaman ng iyong puso, kundi ang pag-ibig na ating naibahagi sa ating kapwa. Huwag tayong maging manhid, bagkus maging bukas palad at mahabagin tayo tulad ng ating Panginoon. Sapagkat ang tunay na kayamanan ay hindi sa lupa, kundi sa langit. Naway, magiging bukas sa ating kaisipan palagi, mga kapatid. Nasa paglalakbay natin sa parokyang ito, unang taon ng pagkaproklama bilang isang ganap na parokya. Naway, tumimo sa bawat puso ng mananampalataya ang salita ng ating Panginoon. Huwag yung tumimo sa inyong mga puso yung salita ng inyong kapitbahay. Dapat yung salita ng Diyos ang siyang patuloy na maghahari sa bawat isa sa atin. Magtulungan, mag-ibigan, at maibahagi natin ito sa kapwa upang mas lumago pa yung ating pananampalataya. Naway, sa pagdiriwang natin itong una na anibersaryo, unang taon na anibersaryo sa pagkaproklama bilang isang ganap na kaparokya, tulad ng tema natin, Rooted in Christ, Growing in Faith, na nabakuha natin sa aklat ni Propeta Jeremias sa Kabanata 29 sa talata 1. Naway ito'y magbigay inspirasyon sa bawat isa na mas magtayo'y magtulungan
na igawad ang simbahan ito para sa kaunlaran, hindi lamang sa structural na aspeto sa buhay natin, kundi pati sa espiritual na aspeto sa buhay nating mga mananampalataya, upang makamit ng bawat isa ang pagpapalang biyaya ng ating Panginoon, at sa pagdating ng panahon, tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po tayong lahat para sa sumasampalataya. Sumasampalataya kami sa isang Diyos, Amang makapangyarihan, na lumikha ng langit at lupa, at ang lahat ng makikita at di nakikita. Sumasampalataya kami sa isang Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Inianak, hindi nilikha kaysa sa pagka-Diyos ng Ama. Sa pamamagitan niya ay nalikha ang lahat, na para sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, inanawag siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinanganak siya ni Mariang Bernet naging tao. Ipinako sa krus sa lakalang sa atin sa panahon ni Poncio Pilato, nagpakasakit na matay at nilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw sa pagtuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at naluklok sa kanan ng Ama, at muling darating ng maluwalhati, upang hukuman ang mga buhay at mga patay, at ang kaharian niya ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon na tagapagbigay ng buhay, na nagbubuhay sa amin. Sinasamba siya at niluwalhating kasama ng mga anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa Iglesia ng Banal, Katolika at Apostolika. Naniniwala tayo sa isang binyag sa kapagpapagawa ng mga kasalanan, at hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Manalangin tayo para sa buong Santa Iglesia ni Jesucristo at sa lahat ng tao ayon sa kanilang pangangailangan. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin, ating pong ulitin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na kaming manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin sa iyo ngayon na natanggapin mo ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyo, makadiyos ng kamahalan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Idinadalangin namin ang iyong banal at pangkalahatang Santa Iglesia, lalong-lalo na ang Iglesia Filipina Independiente sa bayan ito. Puspusin mo ito ng katotohanan, pagkamatuwid at kapayapaan, at ipahintulot mo na ang lahat ng nagpapahayag ng iyong banal na pangalan ay magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita at sama-samang mamunghay sa pagkakaisa at pagmamahalan. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Pagkalooban mo ng biyaya amang nasa langit, ang lahat ng obispo, pari at diakono, lalong-lalo na ang aming obispo Maximo na si Joel Corlares, ang aming obispo Diocesano na si Arnold M. Damayan, at ang aming pari na si Reverend Father Randy Madhos. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay maipahayag nawa nila ng buong katapatan ang iyong tunay at nagbibigay buhay na salita at mapangasiwaan nila ang iyong mga banal na sakramento. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Isinasamo namin pagharian mo ang mga
lalong-lalo na ang aming Pangulo, ang aming punong lalawigan at ang aming punong bayan. Magpasya nawa sila ng buong talino at may katarungan at may sa katuparan nawa nila ang kalayaan, kapayapaan at kagalingan ng iyong bayan, kami nananalangin. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Sa sangkatauhan ay pagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo na sa mga magdiriwang at nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Marichel Candelaria, Sheila May Candelaria, Riza Rianzares, Aya Cataleya Himongala, Joey Ricanya, James Villavicencio, Kiana Rianzares, Jeffrey Perlas, Manilin Perlas, Michelle Perlas, John A.J. Grave, at Mark Clarence Makuwi. Ganon din sa mga pamilyang namumuna sa pagdiriwang ng banal na misa sa linggong ito na sina Kagawad Teddy Rianzares, Norberto Frias, Elden Manalo, Imelda Manalo, Ricardo Rianzares, Rolando Manalo, Leoncio de los Santos, Michelle de los Santos, Felix Manalo Jr., George Ricanya, Augusto Perlas, Jennifer Rianzares, Benedicto de los Santos, Rogel Manalo, Roger Castillo, Roger Frias, Gilberto Rianzares, ganon din kina Agripino Frias, Felicito Manalo, Emmanuel Sales, Roger Gallego, Erwin Sales, Sergio Macaburas, Nilo Villavicencio, Alex Rianzares, Jesse Salutes, Jojo Rianzares, Raymond Perlas, Alvin Perlas, Melinda Frias, Michael Ramirez, Noli Sales, Arnold Sales, Jerwin Frias, Rael Sales, Crystal Manalo, Maria Fer Manalo, Sarah Jane Salutes, Rosan Manalo, Rebecca Privado, Jocelyn Sales, Menvic Perlas, Raymar Falcan, Alejandro Ledesma, Mary Grace Cabral at Margie Grimaldo. At sa kongregasyong ito, dinggin at tanggapin nawa nila ang iyong banal na salita na may kababaang loob at masunuring puso at paglingkuran ka ng matapat sa lahat ng araw ng kanilang buhay, kami nananalangin. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong kagandahang loob, na bigyan lakas at tulungan ang lahat ng nasa ligalig, may kalungkutan, pangangailangan, may sakit o kapansanan, lalong-lalo na sina Myrin Villavicencio, Rudy Saludes at Father Edwin Lunto, kami nananalangin. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Inaalaala namin, Panginoon, sa iyong harapan, ang iyong mga lingkod na sumakabilang buhay, lalong-lalo na sa aming kapatid na si Miguel Kimora, na sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin ipagkaloob mo sa kanila ang ganap na kapayapaan, kaligayahan at katahimikan sa piling mo, at ang patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo, kami nananalangin. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Pinupuri namin ang iyong banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Pagkalooban mo kami ng biyaya upang kami makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at makarating nawa na kasama nila sa iyong banal na kaharian, kami nananalangin. Ituloy mo ang aming mga panalangin, alang-alang sa kanyang labing nabubuhay, upang magitan para sa amin. Siya ay iyong anak at aming tagapagligtas na si Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayo ang katawan ni Kristo sa pamamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat ay pinaglinis ang katawan ng tayo'y pinagana. Panatilihin natin ang pagkakaisa ng tulad ng Espiritu sa bigkis ng kapayapaan. Lagi nawang sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayin niyo. Magbatian po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you.
Ibigay sa Panginoon ang karangalan na harapat sa kanyang pangalan, magdala ng alay at pumaroon sa kanyang harapan. Itaas po natin ang ating mga alay at tayo po'y manalangin. Mawaway Diyos, ipinagkaloob mo sa amin ang lahat ng bagay. Sa iyong kasaganahan ay pinigay mo ang lahat ng aming mga pangangailangan. Ang mga lingkod ay nag-aalay sa iyo itong magisat na aming pagkaloob ng utang na loob sa lahat ng iyong kaawaan. Amen. Kayo po'y manalangin para sa tinapay, walang hanggang Diyos. Pinatubo mo ang butil at mula rito'y ginawa namin ang tinapay na ito. Iniaalay namin ito sa iyo upang saan ay naging tinapay ng buhay. Ipagkaloob mo ang aming tatanggap ito ay makasiglag. Amen. Tayo po'y manalangin para sa alak, makapangyari mong Diyos, tanggapin mo ang alak na ito na aming ginawa mula sa iyong mga kaloob. Amen.
Sa pagpatuloy po ng ating pagdiriwang itong banal na misa, ang lahat ng ito inialay natin sa ating Panginoong Diyos, pasasalamat sa lahat ng biyaya patuloy na ipinagkaloob niya sa ating. Ganun din po sa lahat na narito ngayon, na naway patuloy tayong patatagin ng ating Panginoong Diyos at samahan nawa niya tayo sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu Santo upang patnubayan ang bawat isa sa atin sa buhay na ito. Ganon din po ang banal na misang ito, inialay din po natin ito para sa ating mga kapatid na ngayon nagpapasalamat, lalo na sa lahat ng mga nagdiriwang at magdiriwang pa ng kanilang mga karawan, na sina Marichel Candelaria, Sheila Marie Candelaria, Risa Rianzares, Aya Catalea Himungalang, Joey Ricania, James Villavicencio, John A.J. Grabe, Mark Lawrence Macuy, Kiana Rianzares, Jeffrey Perlas, Manilin Perlas, at ganoon din po kay Michelle Perlas, na naway patuloy nawa kayong pagkalooban ng marami panawang kaarawan sa inyong buhay at ingatan kayo ng Panginoong Diyos pumagitan ng Kanyang Espiritu Santo. Ganoon din po ang sponsor sa umagang ito, ang Fourth Sunday Mass sponsor, na naway pagkaloob ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa inyo ang isang masaganang pamumuhay at patuloy naman niyong mapaglingkuran ang Panginoon. Manalangin tayo mga kapatid upang ating hayin marapat sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang ating hayin sa kabubuhay at kaluluwalhati ng Kanyang pangalan, sa ating kabubuti at ng buong ating iglesia. Ang kagandang loob ng Panginoon ay mananatiling walang hanggang sa mga may takot sa Kanya, at ang Kanyang pagdamatuwid sa salisa aliklangit. Tinatag ng
Laging nagpuri sa iyo at nagsasabi. Lahat ng kaluwalhatian ay sa iyo, Diyos, na makapangyarihan mga makalangit. Nang dahil sa iyong pag-ibig at kaawaan ay pinagkaloob mo ang iyong buktong na anak na sa Jesucristo, na maging tao na tulad namin, at danasin niyang mamatay sa krus para sa aming katubusan. Doon ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng minsang pag-aalay ng kanyang sarili, ang isang buo at pinagnahain para sa buong sanlibutan. At kanyang itinatag at iniutos sa amin na ipagpatuloy isang pagulita sa kanyang mahalagang kamatayan at harin hanggang sa muli niyang pagdating. Sapagkat ang gabing siya'y pinagkanalo, ay kumuha siya ng tinapay. At nang siya magpasalamat sa iyo, ito'y kanyang piniraso at ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin, kanin, ito ay katawan na pinagkaloob ko sa inyo, gawin ito sa pag-alaala sa akin. Matapos ang hapunan ay kinuha niya ang kanis. At nang siya magpasalamat, ito'y kanyang ibinigay sa kanila at sinabi, inumin niyo ito, kayong lahat, sapagkat itong aking dugo ng bagong tipan ay binubuhos ko para sa inyo at para sa marami, sa ipagpatawad ng inyong mga kasalanan kailanman, at inumin niyo ito ay gawin sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin ipahayag ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay muling darating. Kaya nga, Panginoon, at amang magalangin, ginaganap namin ang iyong mga banglingkod na palaalang iutos ng iyong anak. Sa aming pagunita sa kanyang pinagpalang pagpakasakit ng halagang kamatayan, sa kanyang makapangyarihang pagkabuhay na maguli, at maluwalhating pag-akyat sa langit, at sa aming paghihintay sa kanyang maluwalhating pagbabalik, ay aming inialay sa iyo itong tinapay ng buhay, at itong kalis ng kaligtasan.
At kasama ng mga handog na ito, inialay namin ang aming mga sarili na isinasamo namin sa iyo na tanggapin sa makalangit na altar itong aming haing papuri at pasasalamat. Butihing Ama, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, ay pagpalain mo at pakabanalin mo itong tinapay at alak upang para sa amin ay magkamahal-mahalang katawan at dugo ng iyong anak na sa Jesucristo. Ang lahat nawa na natanggap ng banal na komunyong ito ay mapusko sa iyong biyaya at makalangit na pagpapala at maging kaisang katawan niya upang siya ay manahan sa amin at kami sa Kanya. At bagamat kami hindi karapat-dapat na mag-alay ng anumang hangin, gayon may sinasamo namin sa iyo na tanggapin itong aming tungkulit paglilingkod. Magsiluhod po. Sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, sa pamamagitan niya at kasama niya at sa Kanya na kaisa ng Espiritu Santo, ang lahat ng karangal at kaluwalhatian ay sa iyo, O Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. At tulad ng itinuro sa atin ang ating tagapagligtas na sa Jesucristo tayo ay manalangin. Sinasamo namin sa iyo na iligtas kami sa lahat ng masama at ipagkaloob sa amin ang iyong kapayapaan sa panahon natin. Sa tulong ng iyong awa, ilayo kami sa pagkasalang iligtas sa ligalig.
sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, aming Panginoon, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Kordero ng Diyos, kagaling sa sarang Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, kagaling sa sarang Maawa ka sa amin. Ipagkalat mo sa amin ang kapayapaan. Sabay-sabay po tayo lahat. Dumagulog kami sa iyong hapang mawaling Panginoon, na hindi nagtitiwala sa sarili naming pagkamatuli, kundi sa iyong maraming dakilang awa. Hindi kami karapat-dapat na mamulot na mamumos sa ilalim ng iyong hapang, subalit ika sa iyong pagkamawali. Ipagkaloob mo sa amin kung gayong buting Panginoon, na aming tagapin ang katawan ng iyong mahal na anak na sa Jesucristo, at inumin ang kanyang dugo, upang kami na pinalakas, bago ng kanyang buhay, ay nanaan sa kanya at siya'y sa amin, magpakailanman. Amen. Mga kapatid, ang mga kaloob ng Diyos para sa bayan ng Diyos, punin ninyo ang mga ito sa pag-alaalang ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa inyo, at tanggapin niyo siya sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya ng may pasasalamat. Ang katawan at dugo ni Kristo. Amen. Magsiupo po ang lahat at ating ihanda ang sarili para sa pakikinabang.